makikita yung... Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, Ito ba si Christopher Marqueda? Po? Ako nga ho. natuntun ng Manila Police District ang kinaroroonan ng suspect sa pagpatay kay Ring Idasco na si Christopher John Marqueda, 33 years old. Doon po sa ating pong eventual na pag-aresto sa suspect, sir, pakwento nga po paano natin siya nakuha at doon pong moment na po ng pag-aresto sa kanya. Nakapag-CCTV backtracking na tayo. Ating mga operatiba na tuntun itong suspect sa kanilang bahay, doon rin sa area ng Tondo. Dahil hot pursuit po ito, agad siyang inaresto at sinabihan ng kanyang mga karapatan. Sa istasyon ng pulis, nakaharap ni Jamie ang taong itinuturong pumaslang sa kanyang ama. Sabay nakita mong pumasok sa eskwelahan? Hoy! Trespassing ka! Opo, sir. Siya po yun. Siya po yung sinita ko, sir. Siya po yung nakita ko sa eskwela na pumasok. Punong-puno ng puot, galit, o ano-ano pong tumatakbo sa isip ko. Pero kung makikita niyo po yung itsura niya that time, hindi siya nagsisisi sa ginawa niya. Ngumingisi-ngisi pa po siya. So lalo pong nag-trigger yung mga bugso ng damdamin namin dahil po sa nakikitang reaction sa kanya. Naulila kami sa ama ng ganun-ganun lang dahil po sa ginawa niya. Bakit? Malaki ba naging kasalanan ng tatay mo sa'yo? Talagang parang gusto ko pong ipagiganti yung tatay ko pero wala po akong magawin. Kasi galunus-lunus po yung sinapit ng pagkamatay ng papa ko. Sa panayam ng GMA Integrated News kay Christopher John Marqueda, Totoo ba na pinatay mo daw yung... Opo, pinatay ko po. Taasan niyang inamin ang nagawang krimen. Pero ayon sa kanya, ipinaghiganti lang niya ang pamangkin na sinaktan umano ni Ricky. Isang buwan na ang nakalilipas. Nakita ko po yung pamangkin ko mo, pauwi po siya ng bahay. Nagsabi sa amin, bukol daw siya. Pinulak daw siya ng doon, guardia sa school. Nangyari sa'yo? Tumiyak. Wala naman po ako ginagawa. Kumukuha lang naman po ako ng kalakal tapos bigla po ako pinutusan. Tingin ako. Hinihingi niya lang daw po yung mga sibak pati kalakal. Tingin ako. Sino may gawa sa inyo? Si Mang Ricky po, yung nagabantay po ng school po namin. Ricky? Ayon sa extrajudicial confession ni Christopher sa harap ng isang abogado, halos isang buwan niyang minanmanan si Ricky sa loob ng eskwelahan hanggang makakuha raw ng tiyempo. Hanggang noong madaling araw ng August 7, 2023, ayon sa extrajudicial confession ni Christopher, kumuha siya ng screwdriver mula sa nakaparadang pedicab malapit sa school. Tapos at kanyang hinasa, tapos pumasok na siya doon sa ating eskwelahan na pinabanggit. Hoy! Hoy! Bakit pumasok dyan? At nang makapasok, dito na niya pinagsasaksak ang biktima.
kabuuan, ilang tama sir ang tinamo ng biktima natin? Sa initial na ano ko, 7 stab wounds ang natamo ng biktima sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi pa kasama yung mga defense wounds niya sa braso? Kasama na. Matapos maisagawa ang krimen, tumakas daw ang suspect, dala ang murder weapon. Doon po sir sa ginawa po niyang pagkakahuli po sa kanya sir, no? Parang hindi na kagad niya naman na itinanggi. Meron po ba tayong nakitang bakas ng pagsisisi o remorse, ika nga, dito po sa ating suspect? Actually, sir, wala. No? At talagang para sa kanya gusto niya maiganti yung kanyang sinasabing pamangkin na sinaktan nitong ating biktima. Hindi matanggap ng mga naiwan ni Ricky ang dahilan ng suspect sa paggawa ng krimen. Isang malaking kasinungalingan po yan. Kasi ang papa ko po hindi po nananakit ng bata. Katunayan po nung hindi pa po siya JO dyan sa school, nagsa-cyber po yan. Meron po siyang mga service. Ibig sabihin po, madaming magulang po ang pinagkakatiwalaan yung father ko dun sa mga anak nila. At saka po ikaw po nasa loob ka ng school, gagawin mo po ba yun sa bata? So napakalaking kasinungalingan po. Samantala, sa investigasyon ng MPD, lumalabas na dati nang nasangkot sa iba't ibang kaso si Christopher John Marqueda, tulad ng robbery hold-up at carnapping. Base po sa ating po mga pagbabacktrack din po sa background ng ating pong subject, meron po ba siyang mga dating kaso na kinasangkutan? Ayon din po dito sa ating sa ating suspect, siya ay na-involved sa hold-upan at pagnanakaw ng sasakyan. Pero amin pa rin binabalidate hanggang ngayon. Kasong pagpatay ang isinampa laban sa suspect na si Christopher John Marqueda. September 6, isang buwan matapos mapaslang ang biktima na si Ricky Dasco. Hinatulan ng guilty si Christopher John Marqueda para sa kasong homicide. Naging mabilis man ang hatol ng husgado. Hindi pa rin daw naibsan ang sakit sa biglang pagkawala ng padre de pamilya. Kahit po habang buhay siya mabilang ko, hindi niya po mababayadan yung buhay ng tatay ko eh. Iba po kasi takbo ng buhay niya sa takbo ng buhay ng tatay ko eh. Binigyan mo kami pa. Hindi mo kami hinanda sa ganitong pagkakataon eh. Bigyan mo ako ng lakas pa. Dahil sa tuwing naiisip ko yung nangyari sa'yo. Gusto ko natin sumuko. Ang mahal na mahal ka namin pa. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng totohanan tungo sa paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.